Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre magalang sa bawat pagtuturo, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling mabanal. Ialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa bandang huli, ang itatanong sa atin ng Diyos, nagpakain ka ba ng nagugutom? Dumalaw ka ba sa may sakit? Nagmahal ka ba? Sa mga pagkakataong hindi tayo nagmahal, hindi tayo tumulong, hindi natin ipinakita sa gawa ang ating pananampalataya, magbalik tayo ngayon sa Diyos na walang hanggan ang pag-ibig para sa atin. Humingi tayo sa Panginoon ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling upang ganap na pakinggan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi o lalagyan ng katitisuran
ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa. Ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang magiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibingin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang umatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Ngayoy panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang marigal na trono. Sa panahong yon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain,
nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo walang maisuot at aming dinamitan? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kay pa sa apoy na di mamamatay, na inianda sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisusuot at hindi ninyo dinamitan. Ako'y nagkasakit at napunta sa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Sasagot sila, Panginoon, kailan namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisusuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? Sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong, ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa unang linggo sa 40 araw na paghahanda. Lunes sa unang linggo ng Kwaresma. Magandang umaga, mga kapanalig. Lunes na po, At tayo po ay nagpapatuloy sa pagpapanibago ngayong panahon ng Kwaresma. 40 araw, talaga, papayagan natin si Lord na mahalin tayo, tatanggapin natin yung nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos. Dahil ang tanging nakapagpapabago sa tao ay pagmamahal. Hindi pwedeng pilitan, hindi pwedeng takutan. Ang tanging nakapagdudulot ng pangmatagalang pagbabago ay pagmamahal. Kaya ngayong Kwaresma, lalo't higit, damahin mo, tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos na siya namang magpapanibago sa atin. At ngayon pa sinasabi sa atin yung paraan. Paano tayo mababago? Magmahal ka. Magmahal ka. Kapag ikaw ay nagmahal, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagbibigay, doon ka nagiging bukas upang tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. At ang bawat pagmamahal na binabahagi mo, ito pinakapagdudulot sa atin ng pagpapanibago. Sa bandang huli, kapanalig, sa bandang huli, pag pumanaw tayo, kakatok tayo sa pintuan ng langit. Ang itatanong sa atin ay hindi kung ano yung napag-aralan mo, hindi kung magkano ang naipon mo sa bangko, hindi kung ano yung nabili mo, kung ano yung naipagawa, naipatayo mo. Sa bandang huli, ang itatanong sa atin, nagmahal ka ba? Tumanggap ka ba ng pagmamahal? Yung kasi itinanong dito nagpakain ka ba ng mga nagugutom? Nagpainom ka ba ng mga nauuhaw? Binigyan mo ba ng damit yung walang maisuot? Pinatuloy mo ba yung walang matuluyan? Dinalaw mo ba yung nagkasakit? Yung nabilanggo?
Ito po ay tinatawag din pong corporal works of mercy. Sa bandang huli, ang makikita mo sa langit, hindi lang po yung nagdasal. Kasi hindi po sapat yung pagdarasal. Hindi lang po yung nagsimba. Hindi rin po sapat yung pagsasimba. Kailangan makita yung bunga ng pagdarasal, bunga ng pagsisimba, bunga ng ating pong fasting and abstinence. At ano yung bunga niyan? Charity. Ang ating pong pagtulong, ang ating pagmamahal, ito ang bunga ng ating pananampalataya. Paano tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Pero ang pananampalataya po, paano mo maipakikita? Hindi mo naman pwedeng sabing nananampalataya ka lang, salita lang. Kailangan ipakita mo sa gawa. Paano mo nakikita, ipinakikita ang iyong pananampalataya? Sa iyong pagsunod sa Diyos. Sinasabi ni Jesus, maglingkod ka, magmahal ka. Tumulong ka. Lalo higit sa mga maliliit na ito na nangangailangan. Kami po ay dumadalaw sa mga may sakit. Ang tawag po dito ngayong panahon ng Kwaresma, biatiko publiko. Kasi dinadalaw po ng pari, ng kura paroko, yung mga may sakit sa parokya. Kahit yung mga napuntahan na ngayong Kwaresma, pupuntahan ulit. Pagdadasal, papahiran ng langis, at kasama ko po yung mga communion ministers, ayan si Kuya Emil, nagbibigay po ng katawan ni Kristo. Kasama ko rin po yung ibang apostolado ng panalangin, Legion of Mary, mga lector, marami po ang kasama. Nagdadasal po para doon sa mga may sakit. Nagpupunta rin po kami sa mga nakabilanggo. Pupunta rin po kami doon sa mga may kapansanan sa pag-iisip. Ito po yung mga institution sa aming parokya na aming tinutulungan. May mga pagkakataon, lumalabas po kami, pupunta sa isla, nag-outreach program, nagbibigay ng mga bigas at mga pagkain. Sa tuwing ginagawa po namin ito, yung mga nakakasama ko sa may sakit sa bilangguan. Pagkatapos po namin dumalaw sa mga may sakit at nakabilanggo, sabi ko sa kanila, alam nyo, kung ano man mangyari sa atin ngayon, huwag naman sana kagad, pero kung ano man mangyari sa atin ngayon, alam nyo, diretso kayo sa langit. Sabi nila, talaga, Father? Opo. Kasi ginawa po natin yung requirement, paano makapapasok sa langit? Dumalaw sa may sakit. Dumalaw sa nakabilanggo. Yan yung sabi ni Jesus eh. Sino yung makakapasok sa langit? Hindi lang yung nagdasal, kulang yun. Hindi lang yung nagsimba, kulang yun. Mahalaga yun. Pero kung tunay kang magdadasal, kung tunay kang magsisimba, kung tunay kang makikinig sa salita ng Diyos, kung tunay mong tatanggapin yung katawan ni Kristo, merong bunga yan. Kung tunay kang nananampalataya, merong bunga yan. At anong bunga niyan? Yung pagtulong mo, yung pagmamahal mo, charity, na binibigay mo sa mga nangangailangan. Sa bandang huli, ang itatanong nga sa atin, nagpakain ka ba? Nagpa-inom ka ba? Dumalaw ka ba sa may sakit? Kaya nga po, ngayong Kwaresma, sa amin pong diocese, at sa inyo din po, kapanalig, may tinatawag po tayong fast to feed. Magfa-fasting, at yung matitipid natin sa fasting, ito po'y gagamitin natin to feed yung mga malnourished, yung mga nangangailangan. Sa amin pong parokya, sa amin pong diocese, meron din pong alikapwa. Ito naman po'y ginagawa namin kapag kami nag-iistasyon ng krus, may binibigay na donasyon. Ito po'y para sa alikapwa. Ito po naman ay gagamitin ng simbahan para sa mga social action activities. Kapag may nabaha, kapag merong trahedya, nabagyo, nasunugan, o anumang mga calamities na dumating sa simbahan, sa mga parokyano, tinutulong. Ngayong Kwaresma, kapanalig, magdasal ka. Mangumpisal ka. Pabasa, prosesyon, bisita iglesia, pilgrimage, gawin mo yan. Ngayong Kwaresma, mag-fasting ka.
Mag-abstinence ka. Pero merong bunga yan, kapanalig. Yung bunga ng pagdarasal mo ay ang pagtulong na ibabahagi mo. At kapanalig, talaga iimbitahan kita. Tumulong ka ngayong panahon ng Kwaresma. Apakasarap. Apakasarap tumulong. Dumalaw ka sa may sakit. Baka meron kang nanay, tatay, lolo, lola na matanda, may sakit, bedridden. Baka pwedeng dalawin mo. Kailangan ka niya. Kwentuhan mo. Makinig ka sa kwento niya. Hawakan mo yung kamay. Ipagdasal mo. Baka ikaw yung kailangan niya. Gawin mo yan, kapanalig. Mahirap. Pero napakasarap yung pakiramdam pagkatapos mong gawin. Kami pinagmimisa sa bilangguan, medyo mahirap. Pero pagkatapos naming magmisa, tapos nakikita namin yung mga nakabilanggo, kahit papaano, kahit konti, nabibigyan ng pag-asa, nakapagdadasal sila, nakakatanggap sila ng katawan ni Kristo. Merong kapayapaan akong nararamdaman, at pati yung mga kasamahan ko, merong kapayapaang nararamdaman. Tapos po, bibigyan namin sila ng konting pagkain, magsasalo-salo, minsan may konting kwentuhan. Iba kapanalig yung kapayapaan na dulot kapag meron kang paglilingkod, pagtulong at pagmamahal na ipinagkaloob. Mababago ka, kapanalig. Mababago ka. Oo, sabihin mo, dami kong problema, ako rin nangangailangan, magbibigay pa ba ako? Subukan mo. May problema ka? Subukan mong tumulong sa mga tao na mas malaki ang problema kaysa sa'yo. Yung apostolado ng Panalangin Popes Worldwide Prayer Network, pupunta po kami sa Home for the Aged. Pupunta na rin po ako doon. May problema ka? Mag-alaga ka ng matanda na may sakit. Makikita mo mas malaki problema niya. Meron siyang anak, ayaw siyang alagaan. Dati may pera siya, dati may trabaho. Kinuha ng mga anak, ayun, tumanda, walang mag-alaga, inampon. May problema ka, mag-alaga ka ng tao na mas may problema. At makikita mo, kahit pala may problema ka, gagamitin ka ng Diyos para maging biyaya ng Diyos sa iba. Ikaw, sabihin natin, walang-wala ka. Pero sumama ka dun sa mga outreach program. Tapos nakakita ka ng mga bata, ng mga tao na mas walang-wala kesa sa'yo. Yung talagang walang makain. Meron ka mararamdaman na kapayapaan. Kasi kahit pala walang-wala ka, may mga tao na mas walang-wala. Ikaw na wala, gagamitin ng Diyos para magbigay sa kanila ng ngiti. At kapag nakita mo yung mga taong walang-wala, walang makain, walang maisuot, tapos napangiti mo kahit konti, kahit sandali, kapanalig iba yung tuwa at kapayapaan na nararamdaman. Ito yung kapayapaan at tuwa na talagang tatagal. Kasi alam mo, sa mundo na ito, meron kang tao na namumroblema ng malaki. Meron kang tao na talagang walang-wala, pero natulungan mo siya. Napakain mo siya, nabigyan mo siya ng damit, at napangiti mo siya. Kahit sandali. Napangiti mo siya. Si Mother Teresa ng Calcutta, yun yung kasi yung kwento niya, meron siyang tinulungang matandang may sakit. Pinaliguan niya. At pagkatapos na paliguan ni Mother Teresa yung matanda, sabi nung matandang may sakit, "Are you God?" Sabi ni Mother Teresa, syempre sabi niya, "Hindi, no." Pagkatapos po nun, ilang minuto lamang, namatay yung matanda. Pero sabi ni Mother Teresa, meron siyang kapayapaang naramdaman kasi bago daw pumanaw yung matanda na may sakit, kahit papano,
nakita niya ang Diyos. Pero mas masaya si Mother Teresa kasi nakita niya ang Diyos dun sa matandang may sakit na pinaliguan niya, pinakain niya, at dinamitan niya. Kaya pala napupunta sa langit dahil sa ating pagtulong, sa ating pagbibigay, sa ating pag-aalaga, sa ating pagmamahal, nakikita natin ang Diyos. Amen. Inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Idalangin natin na ang kaharian ng Diyos ay maging tunay sa ating buhay. Atin pong itugon, Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng may hirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway may palaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga yumao, naway makapasok sa kahariang hinihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat. Kaya may pagtitiwala, inlalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Gapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain, upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugod mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban. Ang mga pi at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu gayon mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit.
Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, nawa makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay, ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
bilang sangbayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at buting Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkakaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema na pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ng tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapaniglang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatirin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cervi et antiquum documentum
et jubilatio, salus honor virtus quoque, siret benedictio, procidenti, abut magre, comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo praesistiis. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deis que nobis ob sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tuae sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas initiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag
kapuspalad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.